Kasama natin ngayon si DSWD Secretary Dinky Soliman. Magandang umaga po. Magandang umaga naman at magandang umaga sa ating lahat na nanonood. Okay, we are celebrating itong sinasabi ng SUPRE, pero yung, it's actually World Suicide Prevention Day, September 9. Yes. Okay, dito po sa Pilipinas, talamak ba ang kaso ng mga suicide? Ayon sa pag-aaral ng NGF, no, ng Natasha Goldborn Foundation, sa pagtingin nila, isang Pilipino ang nagsusuicide araw-araw na hindi natin natatala or hindi natin nalalaman sapagkat ito nga ang isang tingin na tinatago or hindi mo dapat tanggapin na ikaw ay depressed to the point of gusto mo mag-suicide. Kaya ang isa sa mga kampanya namin na kasama ang NGF at ang iba pang mga samahan ng psikolohiya at psychiatrist is maging aware tayo na ang depression ay parang diabetes, parang hypertension, parang gout, kung may gout. Pwedeng magamot. Pwedeng magamot, pwedeng ma-manage, hindi mo dapat ikahiya, may pwedeng tumulong sa'yo. Sabi nga ng NGF, the first step to healing is an awareness. And sa akin, yun ang pinakamahalaga. Huwag tayong matakot na sabihin, sa bigat ng aking dinadalang mga problema, sa bigat ng mga tanong ko tungkol sa sarili, lalo na yung mga bata, sa bigat ng kalituhan ko tungkol dito, parang gusto ko na mawala sa mundo. Huwag kang matakot sabihin na ganyan ang naiisip mo. Sabi nga nila, yung demons inside you. In fact, a very well-known personality admits na there are demons inside or in each of us. And meron lang mga iba na matindi ang dating ng demons na yon. And dapat alam natin na hindi yun dapat itago, hindi dapat ikahiya. Kasi meron lang mga tutulong. Lalo na yung mga kabataan, no? Very volatile yung mga yung konting problema, parang gusto nila magpakamatay. Pag ganun ba, okay, even the parents, they should recognize na there's something wrong, ano? Where should they go? Pwede pong pumunta. Unang-una, depende kung saan sila komportable, no? May mga ospital tayo na pwedeng tumulong dyan, na meron psychiatric ward, no? Or psychologist na pwedeng magpayo sa kanila kung ano ang mga hakbang na gagawin. Sa department, pwede din po silang, lalong-lalo na yung mga, sabi mo nga, walang pambayad sa psychologist at psychiatrist, pwede muna silang pumunta sa amin, sa regional offices namin, at mai-refer namin. Or pwede rin silang pumunta sa mga ka-foundations katulad ng NGF. Isa yan sa aming gustong i-develop na mga lugar na pwedeng puntahan at madaling puntahan para makapagtanong, mabigyan ng payo, at kung kinakailangan, iugnay sila sa professional help para nang sa ganun nga, tuloy-tuloy ang pagharap nila sa kanilang depression at pag-manage nito. Yung mga nakadaan ng disaster, meron kaming stress debriefing. Yung stress debriefing is a first step na para yung trauma mawala. At ang stress debriefers namin at kinakatrabaho, hindi lang yung na disaster na natural, yung ding conflict affected area, yung mga dumadating from Libya, we work with OWA para mabigyan din sila ng stress debriefing. Pero first step lang yon. Pagka ikaw ay malalim yung naging epekto sa'yo, na talagang binadala mo ng matagal, kailangan mo na ng professional help na makakasabi sa'yo na pwedeng i-manage yung depression. Hindi ka kailangang magtago o mahiya. Meron at merong tutulong sa'yo na harapin at kumbaga take the bull by the horn and move on. Okay, so yun po sabi na ni Secretary Dinky Soliman, before it's too late, let's do something about it and recognize that ito po pwede pang maagapan at magawa ng solusyon. Ayan po si Secretary Dinky Soliman ng DSWD.
Noong 2004, 4.5 million ang iniulat na kaso ng depresyon dito sa Pilipinas. Subalit ikatlong bahagi lamang yun ang mga Pilipinong humingi ng tulong. Kaya naman yung Natasha Goulbourne Foundation ay nagsasagawa ng mga aktibidades para matulungan itong mga nagkakaroon ng depresyon at nagtatangkang mag-suicide. Kalas kasi sometimes yung mga tao hindi nila alam, depressed na pala sila. Ano yung sintomas ng depression? Parang nawawala na sila ng gana sa buhay, yung mga dati nilang ginagawa, hindi na sila nagkakaroon ng gana gawin yung mga yon, yung mga severe, yung ayaw ng bumangon, ayaw ng umalis, ayaw ng makihalubilo sa mga ibang tao. Meron sila mga negative thoughts na tungkol sa buhay nila, sa sarili nila na persistent, mga at least 2 months ba na tuloy-tuloy or even less, no? Dapat mag-seek na sila ng help. Ito naman pong Academy of Holistic Healing, paano ito nakakatulong para matanggal yung depression ng isang tao at hindi na mag-suicide? Pag may depression po isang tao, kumbaga para sa computer, meron po siyang virus. So inaalis po natin yung virus na yun para ma-normalize po ang function ng pagkatao. And to balance yung virus yung program ng computer, we have to consider po yung physical, emotional, mental, and spiritual balance ng tao. Matagal bang proseso yun? Matagal pong proseso. Ang first course po ng isang depressed sa akin ay self-healing level po yun. So tinuturoan namin siya para po mabuhay muli siya at makilala niya muli ang sa kanyang sarili. Paano nakakatulong yung mga miyembro nyo dito sa problema ng pagsusuicide para mabawasan na yung mga nagiging biktima nito? Kami bilang organization, it's really the members going out and then maybe sharing information, and then for the clinical psychologists among the members, we see that people who are depressed, they come to us, and I think in so many years now, the psychologists really have played a very important role in terms of helping these people depressed. Kasi marami sa mga nagsusuicide ay dahil nga dito sa kahirapan. And sometimes they cannot afford itong pagbayad sa mga doktor or even psychologists. How can you help resolve that problem? Itong asosasyon nyo? Kunyari mararamdaman nila yung initial symptoms. So it would be best to maybe talk to a person, talk to a psychologist. Maybe sa ating mga Pilipino, normal na nakikipag-usap sa kaibigan, sa kamag-anak. So kahit pa paano naiibsan. Pero may mga pagkakataon talaga na it's really clinical depression, but we really need to see professionals. Gaano po karami yung kaso ng suicide dito sa ating bansa kumpara sa ibang bansa? There is about 2 for every 100,000 population committing suicide. And if we rank with 107 countries, that is WHO data, we are 89th. So, nandun tayo sa isa sa pinakamababang rates ng suicide in the world. 87 to 98% of suicides are actually related to mental disorders. So, only 2% or to 11% are due to physical illness. So, yun yung mga causes, major causes of mental suicides. I think the most important thing for the DOH right now is to identify the evidence or the data so that we can develop the appropriate intervention. What inspired you? What stirred you to create this foundation? Well, when my daughter passed away, that was 9 years ago, it took me 4 years to heal. I speak personally. I believe that there are 3 kinds of suicide. Yung isa na nagpapakamatay, talagang yung mga very intelligent na their work, their career puts them in jeopardy. Like sometimes they have to do things that they don't want to do, and then they're locked in a corner, and sometimes nagpapakamatay sila kasi there's no way out. Any kind of addiction can slowly bring us into a different level of thinking, and it can cause
eventually depression, and there are symptoms. We want to raise the awareness into a very high level. Hindi solusyon ang pagpapakamatay dahil sa mga problemang kinakaharap natin. Ang mahalaga ay mahalin natin ang ating buhay at alalahanin natin din yung ating mga mahal sa buhay. Kailangan humingi tayo ng tulong at huwag nating kimkimin na lamang.